June 27, 2017, isang trahedyang ikinayanig ng buong bansa ang nadiskubre sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Umaga nang umuwi mula sa kanyang panggabing trabaho ang padre de pamilya. Nang wala man lang sumalubong sa kanyang pagdating at tahimik ang buong bahay, kinutuban na siya ng masama. Umakyat pa siya sa gate para makapasok dahil walang nagbubukas nito. Sa kanyang pagpasok, tumambad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya makakalimutan. Ang malagim na sinapit ng buo niya mag-anak na duguan at wala ng buhay sa loob mismo na kanilang tahanan. Tad-tad ng saksak ang mga katawan ng biktima at ang malala, hindi rin pinalampas pati ang mga bata. Ang mga suspect ay pawang mga kapitbahay lang din nila at ang malupit, sinabi ng isa sa kanila na trip-trip lang daw ito. Bukod sa publiko, talagang nanggigil din dito ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Nagbitiw pa ng maaanghang na salita ang presidente kasabay ng pagbabanta sa mga suspect na sangkot sa masaker. Pero ang isa pang nakakagulat, sunod-sunod na itinumba ng mga hindi nakilalang salarin na sinasabing vigilante ang mga person of interest na iniugnay sa masaker. Ano nga ba ang tunay na nangyari at buong kwento sa tinaguriang Bulacan Massacre noong 2017? At ano ang naging resulta ng kaso? Anong motibo niyo? Ba't niyo ginawa yun? Alam po, parang trip lang. Basta pagdating ng panahon, magkita tayo. It should be as soon as possible. Alam mo, baski saan ka magtago, I will catch up with you. Baski saan ka magtago, pagka kriminal ka, that if you destroy my country, I will kill you. And if you destroy the young of this country, it happened here, which is more the work of the devil. I don't about human rights. Wala akong pakialam sa kanila. Ako basta may trabaho ako. And my job is to see to it, I will repeat, to preserve and defend the Filipino nation. Umaga ng June 27, 2017, araw ng Martes, dumating si Dexter Carlos Sr. sa kanilang tahanan bandang alas 8:45 ng umaga matapos ang panggabing trabaho bilang security guard ng bangko sa Makati. Pagbukas niya ng bahay, tumambad sa kanya ang karumal-dumal na tagpo. Patay at tadtad ng saksak ang lima niyang mahal sa buhay sa loob mismo na kanilang tahanan. Natagpuan ang bangkay ng kanyang biyanang si Auring Dizon at ang asawa niyang si Strela sa magkaibang bahagi ng bahay na kapwa wala ng saplot at maraming saksak sa katawan. Hindi rin pinalampas ang tatlo niyang mga anak na sina Donnie, 11 years old, Ella, 7 years old, at ang bunso nilang anak na si Dexter Jr. na 1 taong gulang pa lamang. Sa pagsusuri ng crime scene ng pulisya, napansin na walang anumang gamit sa bahay ang ninakaw at walang palatandaan ng pagnanakaw o panloloob maliban sa mga nasirang kandado at 2 kutsilyong nawala. Dahil dito, agad na lumutang ang anggulong panggagahasa bilang motibo sa krimen, lalo't parehong walang saplot ang bangkay ng mag-ina at indikasyon na maaaring hinali sila ng salarin. Nag-alok pa nga ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte ng 100,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa mga salarin. Sa isang panayam sa radyo kinabukasan, ipinaabot ni Dexter Carlos ang kanyang paniniwala na pagnanasa at panggagahasa lamang ang tanging motibo sa pagpaslang sa kanyang asawa at biyanan dahil hindi kinuha ang anumang gamit o pera sa kanilang bahay. Nagbigay din ng pahayag si Dexter na hindi kaya ng iisang tao lang ang krimen batay sa dami ng sugat at sa pag-aakalang nanlaban ang ilang biktima. Hinala niya, maaaring higit sa isa ang salarin at malamang ay kakilala nila at kapitbahay mismo. Sa nasabing panayam, ikinuwento niyang ilang araw bago ang insidente ay may 4 na lalaking nag-iigib ng tubig na business ng pamilya sa kanilang bakuran. At napansin niya ang isa sa mga ito na nakatitig ng masama sa kanyang misis na si Estrella. Dahil dito, agad na pumasok sa isip ni Dexter na posibleng isa o ilan sa mga lalaking iyon ang may kagagawa ng krimen, lalo na yung nagpapakita na may pagnanasa sa kanyang asawa. Mula sa impormasyong ito at mga ebidensya sa crime scene, nagsimula ang malawakang investigasyon ng pulisya sa mga kalapitbahay at persons of interest sa komunidad.
Agad na kumilos ang pulisya ng San Jose del Monte at Bulacan PNP upang mag-imbita ng mga person of interest para sa investigasyon. Kabilang sa mga unang tinutukan ay ang ilang kalalakihan sa lugar na maaari may kaugnayan sa pamilya o nakita malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sa unang bugso pa lang, may 5 tao na kinilala ng otoridad na posibleng sangkot. Kinalaunan, ito nga ang grupo ni Carmelino Ibanez alias Miling, Rolando Pasinos, Roosevelt Sorima, Anthony Garcia at Alvin Mabesa. Pagsapit ng June 29, 2017, naitutok ng pulisya ang investigasyon kay Carmelino Ibanez alias Miling na isang construction worker, 26 years old, bilang pangunahing suspect. Ayon sa hepe ng Bulacan Police na si Police Senior Superintendent Romeo Karamat Jr., may isang saksi na nakakita kay Ibanez na lumalabas sa bahay ng pamilya Carlos noong madaling araw ng June 27 sa oras na pinaniniwalaang nangyari ang mga pagpatay. Dahil sa saksi at sa naunang hinala ni Dexter, nadakip ng pulisya si Ibanez noong June 29 bandang alas 6 ng gabi sa San Jose del Monte. Sa oras ng pag-aresto at inisyal na interogasyon, umamin si Carmelino Ibanez sa krimen. Isinalaysay niya sa mga investigador na mag-isa niyang pinaslang ang 5 at ginawa niya ito habang siya ay lasing at nasa impluwensya ng droga. Ayon sa salaysay niya, pinuwersa niyang buksan ang bahay sa pamamagitan ng pagwasak sa kandado ng likurang pinto at doon dumaan papasok. Sinabi rin ni Ibanez na trip-trip lang ang nangyari, gahasang pagpatay na hindi planado umano dahil nadala lamang daw siya sa kalasingan at impluwensya ng droga. Sa impormasyong ibinahagi ng pulisya sa media matapos ang kanyang pag-aresto, inamin ni Ibanez na hinalay niya ang mag-inang Auring at Estrella bago sila pagsasaksakin hanggang mamatay. Sinabi rin niyang sinaksak at pinatay niya ang mga bata dahil nagising at nakagawa ng ingay ang mga ito sa gitna ng pag-atake. Matapos ang magdamagang interogasyon, nahaharap si Ibanez sa 5 bilang ng kasong murder at 2 bilang ng kasong rape na isinampa sa piskalya ng San Jose del Monte noong June 29. Bagaman umamin siya sa brutal na krimen, nagnegatibo si Ibanez sa agarang drug test na isinagawa sa kanya matapos maaresto. Nagtaka ang marami kung bakit kung kailan umamin siyang gumamit ng bato bago gawin ang krimen ay saka naman lumabas na walang bakas ng droga sa kanyang sistema. Ipiniliwanag ito ng PNP na maaaring mabilis na na-metabolize o naubos sa katawan niya ang droga, lalo na kung mababang klaseng bato o kaunting dami ang ginamit niya. Gayunpaman, ayon kay San Jose del Monte Police Chief Superintendent Fitz Macariola, hindi nakakaapekto ang negatibong drug test sa bigat ng mga kasong isinampa dahil napakalakas ng ebidensya laban kay Ibanez, kabilang ang detalyado niyang confession at mga forensic evidence mula sa crime scene. Samantala, matapos maaresto si Ibanez, ang iba pang tinaguriang person of interest ay inimbestigahan at kinuna ng pahayag ng pulisya. Kabilang dito sina Rolando Pasinos, Roosevelt Sorima, Anthony Garcia at Alvin Mabesa. June 30, inanunsyo ng pulisya na patuloy nilang iniimbita at inoobserbahan ng mga taong ito, bagaman wala pang formal na kaso laban sa kanila noon. Sila ay sinailalim sa interogasyon at sinuri ang mga posibleng alibay at ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa krimen. Ayon sa ulat, wala sa watchlist ng droga ng pulisya ang mga taong ito, ngunit hindi ito naging hadlang upang ituring sila bilang mga posibleng sangkot batay sa impormasyong lumitaw sa pagsisiyasat. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat at pagkatapos ng unang araw ng investigasyon, nagbigay ng karagdagang impormasyon si Carmelino Ibanez na lalo pang nagpasanga ng kwento. Binanggit niya ang pangalan ng 2 pang kasabwat na kasama umano niya sa pagpaslang, ang alias Ingo at Tony. Nakasama niya umano maglasing at gumamit ng bato sa halagang 150 pesos bago ang masaker. Ito ay salungat sa nauna niyang pahayag na mag-isa lang niya ito ginawa. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun na po talaga. Dahil dito, nagsimulang hanapin ng pulisya sina Ingo at Tony bilang mga suspect at hindi na lamang persons of interest. Subalit ayon sa Bulacan Police, noon na hindi pa opisyal na manhunt ang isinasagawa laban sa kanila dahil preliminary investigation pa lamang at hindi pa akusado sa kaso ang 2 sa puntong yon. Si Dexter Carlos naman ay hindi kumbinsido na tanging 3 lamang ang may kagagawan. May natanggap umanong tip si Dexter mula sa isang concerned citizen na 5 talaga ang sangkot sa krimen. Sa isang panayam, sinabi niyang handa niyang patawarin si Carmelino Ibanez kung sasabihin nito ang lahat ng kasama sa krimen. Naniniwala si Dexter na 5 tao ang kasabwat sa massacre na may 2 pang umano ang hindi pa pinapangalanan noon na utak ng krimen at siyang may matinding pagnanasa sa kanyang asawa. Sinabi ni Dexter na ang 4 na mga lalaking nakita niya nag-iigib sa kanilang compound bago ang krimen ay posibleng planado ang pag-atake. Yung 2 pang kasama niyo hindi niya binabanggit eh. Yun yung alam kong nagplanong lahat eh. Kasi yun yung pinakamatanda sa kanila eh. Na 2 eh. Na alam kong kan eh.
At saka yun din yung malakas na pagnanasa sa asawa ko eh. Kursunada niya talaga eh. Alam niyo yung pangalan? Hindi ko alam yung pangalan, ma'am eh. Yun yung gusto kong banggitin niya eh. Pwede kong request sa korte na ilalabas ka para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Ayun nga po, hanggang dun lang po ako. Sa puntong ito ng investigasyon, bandang mga unang araw ng July 2017, nakilala na ng otoridad ang mga tunay na pagkakakilanlan ng mga alias na Ingo at Tony na tinukoy ni Ibanez. Sila ay nakumpirmang sina Rolando Pasinos alias Ingo at Anthony Garcia alias Tony. Sa kabila nito, itinanggi nila ang anumang partisipasyon sa krimen. Sila ay napasa ilalim sa interogasyon ngunit pinalaya rin matapos walang makuhang matibay na ebidensya laban sa kanila. Inalok pa sila ng pulisya ng proteksyon kabilang si Sorima at Mabesa dahil maaaring may banta sa kanilang buhay matapos lumabas ang mga pangalan nila sa kaso. Nagbabala ang ilang opisyal na posibleng pagtakpan o i-eliminate sila ng tunay na mastermind. Kaya minabuti ng pulis at lokal na pamahalaan na alukin ng seguridad ang mga naturang individual habang nag-iimbestiga pa. Subalit marami sa kanila ang hindi nagtagal upang makinabang sa alok na proteksyon dahil sa mga sumunod na pangyayari. Samantala, inilabas ng PNP ang ulat na negatibo nga sa droga si Ibanez, bagay na ikinadismaya ng mga otoridad na naisa na siyang gawing ehemplo sa pagsusulong ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen kaugnay ng droga. Gayunpaman, naging palaisipan sa publiko kung paano naging negatibo sa drug test ang suspect kung tunay ngang bangag siya sa bato ng gabing yon. Dahil dito, bumaling ang investigasyon sa pagkuha ng karagdagang forensic evidence upang mapatunayan ang mga naganap sa krimen at ang partisipasyon ng iba pang posibleng salarin. Kasunod nito, sumailalim si Carmelino Ibanez sa pagkuha ng extrajudicial confession na may presensya ng piskal at abogado alinsunod sa batas. Dito, kapansin-pansin na binawi ni Ibanez ang ilang bahagi ng nauna niyang salaysay. Ayon sa DOJ at NBI, sa nakasulat at sinumpaang salaysay ni Ibanez ay tinanggi niyang nanggahasa siya ng kahit na sino sa mga biktima. Bagamat una niyang inamin sa pulis at media ang rape, sa harap ng piskal ay bigla niyang sinabi na hindi niya ginahasa ang mga ito at pinanindigan lamang ang pag-amin sa pagpatay. Ang pagbawi niyang ito sa aspeto ng rape ay maaaring taktikal, marahil ay payo ng abogado o sarili niyang diskarte upang maiwasan ang karagdagang mabigat na asunto. Sa katunayan, makalipas ang ilang linggo, nang isampa ang formal na kaso sa korte ay isang count na lang ng rape ang isinama imbes na 2 gaya ng orihinal na balak ng pulisya. Ngayon, habang hinihintay ng lahat ang pagsulong ng kaso laban kay Carmelino Ibanez at ang posibleng pagkakadawit ng iba pa niyang kasamahan, isang madugong serye ng insidente ang sunod-sunod na naganap na pumukaw sa pansin ng buong bansa. Sa loob lamang ng iilang araw, isa-isang napatay ang 3 sa 4 na natitirang person of interest na sina Pasinos, Sorima at Garcia. Mga pagpatay na pinaniniwalaang kagagawa ng vigilante o hitman at hindi na mga opisyal na operatiba ng pulisya. Unang natagpuan ang bangkay ni Rolando Pasinos alias Ingo noong July 4, 2017 araw ng Martes sa isang damuhan sa San Jose del Monte. Ang kanyang bangkay ay tadtad ng 5 saksak, nakabalot ng packaging tape ang ulo at nakita pang putol ang 4 na daliri sa isang kamay niya. May nakapaskil na karton sa kanyang dibdib na may nakasulat, "Rapist tulak, wag tularan." Na isang estilong natunghayan na sa maraming extrajudicial killings kaugnay ng kampanya kontra droga noong administrasyong Duterte. Ayon sa ulat, nakapulupot din sa leeg ni Pasinos ang isang fan belt ng sasakyan na posibleng ginamit sa pagpatay o pagpapahirap sa kanya. Natagpuan ang kanyang bangkay ilang oras lamang bago dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng pamilya Carlos noong hapon ng July 4 upang magpaabot ng pakikiramay. Sa pagdalaw ni Pangulong Duterte sa burol, mariin niyang ipinangako na mabibigyan ng hustisya ang pamilya Carlos. Kasama ni Duterte sa pagbisita si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at ilang lokal na opisyal na nagpapakitang binibigyang prioridad ng gobyerno ang kaso. Nagpaabot siya ng tulong at pakikiramay kay Dexter Carlos na nooy naghihinagpis sa tabi ng mga kabaong ng kanyang mag-iina at mga anak. Kaya nagbigay ang administrasyon ng halagang 200,000 pesos, libreng pabahay at cellphone. I think NHA offered a housing unit for him. He gave something like 255,000 and 20,000 and gave him a cell phone. I told him that if there's anything that you would need and if you think that I can help, call me. Hindi rin napigilan ng Pangulo ang magpahayag ng matinding galit. Sa isang talumpati, tinawag niya ang anak ng P ang gumawa ng massacre.
Binatikos niya ang mga human rights groups na anyay nagbubulag-bulagan sa mga biktimang katulad ng pamilya Carlos, habang pinagtatanggol naman ang karapatan ng mga kriminal. Nagbabala rin ang Pangulo na hindi palalampasin ng pamahalaan ng ganitong kahayupan, at kung mapatunayan ang kasalanan ay dapat lamang na pinakamabigat na parusa ang harapin ng may sala. Sa kontekstong ito, lalong umugong ang panawagan ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado na ibalik ang death penalty para sa mga heinous crimes, lalo na't ginawang halimbawa ang nangyari sa pamilya Carlos bilang gawa ng taong nasa impluwensya ng droga. Sa kabilang banda, mariin namang itinanggi ng Bulacan PNP na may kinalaman sila sa nangyaring pagpaslang kay Pasinos at kinondena nila ang sinumang nasa likod nito. Kasunod nito, July 5, araw ng libing ng pamilya Carlos. Pinasok naman ng mga armadong salarin ang tahanan ni Roosevelt Sorima alias Ponga sa San Jose del Monte at binaril siya sa harap mismo ng kanyang pamilya. Nagtamo si Sorima ng mga tama ng bala at idiniretsyong dead on arrival sa ospital. Nangyari ang karumal-dumal na pamamaril na ito habang nagluluksa ang buong komunidad sa libing ng mga biktima, kaya't lalong tumaas ang tensyon at takot sa lugar. Ang pagpatay kay Sorima sa mismong bahay nito ay nagpapakita na handang pumasok ang mga salarin kahit sa pribadong espasyo upang isakatuparan ang ganitong krimen. Muli, itinanggi ng pulisya ang anumang pagkakasangkot sa insidenteng ito at sinabing hindi nila kukonsintihin ang mga extrajudicial killing kahit pa person of interest ang biktima. Nang mabalitaan ni Carmelino Ibanez ang sunod-sunod na pagpatay sa mga kapwa niya person of interest o suspect, lumabas sa media ang kanyang panayam mula sa loob ng kulungan kung saan binawi niya ang kanyang naunang pag-amin at idinulog ang sumbong na tinorture umano siya ng mga pulis upang piliting aminin ang krimen. Mariin naman itinanggi ng pulisya ang alegasyon ni Ibanez. Takot lang po talaga ako. Kasi yung una po, pinunan po kami ng statement ng pulis. Sabi po sa akin, huwag kang umuwi doon, baka ikaw ano ng mga tao doon. Sa sobrang takot ko po, parang hindi na po ako nag-iisip. Wala po talaga po akong alam doon. May sugat ka ba sa dibdib? May sugat ka ba o pasa? Wala na po. Saan dyan? Saan ka sinuntok dyan? Magaling na po. Magaling na po. Ha? Magaling na. Magaling na? Pasa pa yan o. Walang pasa? Wala. Pasa po yung una, magaling na po. Sa kamay, meron ka bang sugat sa kamay? Hindi na? Wala na po. Sa kuko, meron ka bang sugat? Sa kuko? Wala po. Oh, sa mukha, sa mukha. Wala po. Saan tumama yun sa kamay mo, yung martilyo? Saan tumama? Dito po. Saan? Taas mo nga. Turo mo kung saan yung kamay mo sa kamay mo dyan. Dito po. Tumama yung martilyo. Diyan, may sugat ba dyan? Wala po. Masakit ba? Ano po, yung Ha? pagpalo. Masakit yung ilang beses? Isa lang po. Na ganun. Malakas? Medyo po. Dito lang. Dito. Hindi na po. Sa kanang kamay lang. Kanang kamay. Daliri o daliri mo? Subalit, hindi pa dito natatapos ang pagdanak ng dugo. Pagsapit ng madaling araw ng July 8, natagpuan naman ang bangkay ng pangatlong lalaki na sangkot sa kaso na si Anthony Garcia alias Tony. Ang kanyang katawan ay nadiskubre ng mga residente sa tabi ng kalsada sa Barangay Pakalag, bayan ng San Miguel, Bulacan. Si Garcia ay napuruhan ng mga bala. Ang bangkay niya ay tadtad ng tama ng baril, nakabalot din ang ulo ng tape at may karton din na nakasulat na adik at rapist ako, huwag tularan, na nakataling lubid sa leeg niya. Sa kasong ito, may nakasulat pang BDS sa karatula, bagaman hindi tiyak ng pulisya kung ano ang ibig sabihin ng mga letrang ito. Si Garcia ay pangatlo sa 4 na iniimbestagahang kasamahan ni Ibanez at tulad ni Pasinos at Sorima ay wala ring pagkakataong maituro ang kanyang bersyon ng pangyayari dahil siya ay pinatahimik na rin. Ayon sa hepe ng San Miguel Police na si Superintendent Isagani Enriquez, may ulat na dinukot si Garcia bago siya natagpo ang patay. Kinumpirma ng pamilya ni Garcia na nawala na siya noong July 7 at nakita na lamang na bangkay kinabukasan. Sa sunod-sunod na pagpatay na ito, si Alvin Mabesa na lang ang natirang buhay sa mga person of interest bukod kay Ibanez. Subalit ayon sa mga kaanak niya, si Mabesa ay dinukot din ng mga hindi nakilalang lalaki bandang mga panahong yon at mula nooy hindi na nakita pa. Pinangangambahan ng pamilya niya na posibleng pinaslang na rin siya, ngunit hindi kailanman natagpuan ang katawan ni Mabesa upang makumpirma ang kanyang sinapit. Dahil dito, 3 sa mga itinuro o iniimbestigahang kasama ni Ibanez ang napatay sa loob lamang ng 2 linggo matapos ang masaker, at ang ika-4 ay hindi na matagpuan hanggang sa kasulukuyan. Tanging si Carmelino Ibanez na lamang ang natirang buhay at nasa kustudiya ng batas upang harapin ang paglilitis. Ang serya ng pagpatay na ito ay nagdulot ng matinding takot at usap-usapan sa buong bansa. Marami ang nagsasabing mistulang nagiganti ang mga biktima dahil napaslang ang mga hinihinalang may sala.
may mga nagbunyi at nagsabing nararapat lamang ang sinapit ng mga taong ito. Ngunit marami ring nababahala sa labag sa batas na pamamaraan ng pagkitil sa kanila nang hindi man lang dumaan sa paglilitis. Maging ang hepe ng Bulacan Police Provincial Office na si Colonel Romeo Karamat Jr. ay nagbabala sa kanyang mga tauhan laban sa posibleng pakikipagsabuatan sa ganitong vigilante killings dahil maaaring ikasira ito ng kanilang karera kung mapatunayang may kinalaman sila. Sa kabila nito, nanatiling palaisipan kung sino ang nasa likod ng paglipol sa mga person of interest. May mga espekulasyon na baka ang tunay na mastermind ng massacre ang nag-eliminate sa kanila upang maglubog ng mga ebidensya o kaya iligaw ang investigasyon. Ngunit wala pang matibay na patunay ukol dito. Ang malinaw lamang, pagsapit ng kalagitnaan ng July 2017 ay si Carmelino Ibanez na lamang ang natitirang inaasahan ng mga otoridad na makapagbibigay linaw sa buong pangyayari. Binigyang din ng mga otoridad ang forensic investigation upang mapagtibay ang kaso laban kay Carmelino Ibanez at upang alamin kung may iba pang sangkot. Ang autopsy sa mga biktima ay nagkumpirma ng matitinding pananakit na kanilang dinanas. Natukoy na sina Auring Dizon ay may 32 saksak at si Estrella Dizon Carlos ay may 45 saksak sa katawan. Ang brutal na dami ng tama ng patalim sa dalawang babae ay indikasyon ng matinding galit o overkill na posibleng dulot ng personal na motibo tulad ng panggagahasa. Ang 3 bata naman ay nagtamo rin ng maraming saksak. Ang 11 taong gulang na si Donnie ay nasugatan ng 15 saksak. Si Ella na 7 taong gulang ay mayroon ding mga saksak ngunit hindi na ilatala ang eksaktong bilang sa mga ulat. At ang 1 taong gulang na si Dexter Jr. ay nasaksak ng 5 beses. Lumabas din sa medical legal examination na malinaw ang indikasyon ng sexual assault sa kaso ng 2 babaeng biktima. Maliban dito, isa pang mahalagang resultang forensic ay ang hinggil sa mga armas na ginamit sa krimen. Nakuha ng pulisya ang isang kutsilyo na inamin ni Ibanez na ginamit niya sa pananaksak. Ngunit lumitaw sa pagsusuri ng PNP Crime Lab na maaaring 2 magkaibang patalim ang ginamit sa pagpaslang sa 5 biktima. Natuklasan na ang DNA profiles mula sa sugat ng 4 sa 5 biktima, kabilang ang 2 sa mga bata, ay tumugma sa kutsilyo na narecover. Ngunit ang mga sugat ni Donnie ay hindi tumutugma sa nasabing ibang kutsilyo. Ibig sabihin, maaring iba pang patalim ang ginamit kay Donnie na hindi pa natatagpuan noong mga panahong yon. Dahil dito, lumakas ang hinala ng mga investigador na 2 o higit pang salarin ang nagsagawa ng krimen, sapagkat may isang patalim para sa karamihan ng biktima at isa pang patalim na ginamit sa isang biktima. Sinuri rin ng mga investigador ang iba pang trace evidence sa crime scene, mga fingerprint, dugo at iba pa. Ngunit ayon sa pulisya, walang ibang DNA profile maliban kay Ibanez ang nakita sa lugar. Wala ring nakitang buhok o anumang bodily fluid na tumugma sa DNA ng ibang person of interest. Gayunpaman, nilinaw ni Superintendent Fitz Macariola na ang kawalan ng DNA ng iba pang suspect sa crime scene ay hindi nangangahulugang wala silang partisipasyon. Maaaring hindi raw nakipagbuno o nagkasugatan ang mga ito kung kaya't walang naiwan ng bakas ng DNA nila sa katawan ng mga biktima. Posible umanong tumulong sila sa ibang paraan tulad ng paghawak sa mga biktima o pagmaniobra sa krimen nang hindi nagiiwan ng malinaw na bakas sa katawan o paligid. Kaya't hindi otomatikong malilinis ang pangalan ng isang tao sa kaso dahil lang walang DNA niya sa ebidensya. Patuloy pa rin ikinonsidera ng pulisya na posibleng may iba pang sangkot batay sa circumstantial evidence at mismong pahayag ni Ibanez. July 14, 2017, ipinahayag ng pulisya na halos kumpleto na ang forensic results at malinaw na ituturo nito si Ibanez bilang may sala. Sinabi ni Colonel Karamat na sa kabila ng ilang inconsistency sa salaysay, napakalakas ng ebidensya. May DNA match, may narecover na patalim, may witness at may confession. Tinukoy din ng Public Attorney's Office o PAO na napakatibay ng ebidensya laban sa suspect. Patunay na pinaghandaan ang pagdidilig ng ebidensya sa kasong ito upang matiyak na mahatulan ang may sala. Ngayon, umusad ang kasong kriminal laban kay Carmelino Ibanez sa hukuman. July 28, 2017, sinampa ang kaso sa Regional Trial Court Branch 78 sa Malolos, Bulacan sa sala ni Judge Gregorio Sampaga. Sa araw ng arraignment, nagpasok ng plea na not guilty si Ibanez sa 5 bilang ng murder at 1 bilang ng rape na inihain laban sa kanya. Ito ay sa kabila ng nauna niyang mga confession, karaniwan ng estratehiya na mag not guilty plea ang akusado upang bigyang daan ang paglilitis at dahil na rin sa pagbawi niya ng confession.
Bago ang arraignment, nagtangka ang kanyang abogado na si Attorney Jose Cruz na ipasuspinde ang pagbasa ng sakdal at hilinging dalhin si Ibanez sa isang psychiatric facility upang masuri ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Subalit ibinasura ng judge ang motion na ito at itinuloy ang pagbasa ng sakdal kung saan nga tumanggi si Ibanez sa mga paratang. Bagaman hindi pinayagan ang agarang pagpapa-ospital sa kanya, binanggit ng judge na maaaring dumaan sa psychiatric evaluation si Ibanez kung magsumite ng karampatang petisyon ang kanyang panig. Itinakda ng korte ang pagdinig ng trial sa August 2017 at inatasa ng prosecution at defense na maghanda dahil speedy trial ang nais isagawa. Si Attorney Pete Principe, ang abogado ni Dexter Carlos at kanyang pamilya, ay humiling sa hukuman na pabilisin ang paglilitis upang agad na makamit ng kanyang kliyente ang hustisya. Kaakibat nito, nanawagan din ang piskal na magbigay ng proteksyon sa mga testigo at siguraduhing buo ang chain of evidence dahil wala na silang maaasahang buhay na kasabwat na tetestigo laban kay Ibanez. Solid forensic evidence at ang mismong mga salaysay ni Dexter at ng mga pulis ang sandigan ng prosekusyon. Sa mga sumunod na buwan at taon, naging tahimik ang balita ukol sa pag-usad ng paglilitis. Walang lumabas na ulat ng hatol o verdict o kahit na updates man lang ukol sa estado ni Carmelino Ibanez sa kulungan. Maaring ang kaso ay naging mabagal ng takbo dahil sa ilang kadahilanan. Maaring sa pagbabago ng depensa ni Ibanez, halimbawa dito ang pag-urong ng abogado, paghingi ng psychiatric evaluation at iba pa. O di kaya dahil na rin sa pagkaubos ng kanyang mga kasabwat na maaring sanay akusado rin at litisin kasabay niya. Sa kawalan ng mga co-accused, si Ibanez ang nag-iisang nasa upuan ng mga nasasakdal at lahat ng bigat ng krimen ay nakapatong sa kanya. Ang pinakahuling kumpirmadong ulat ayon sa tala noong 2017 ay nananatili si Carmelino Ibanez sa BJMP Jail sa San Jose del Monte o Malolos habang dinidinig ang kanyang kaso. Wala ring nabalitang insidente sa kulungan na masamang nangyari sa kanya. Samantala, si Dexter Carlos Sr. ay patuloy na nasa Witness Protection Program ng DOJ ng ilang panahon pagkatapos ng krimen. Kalaunan ay lumabas din si Dexter sa WPP nang makatiyak ang DOJ na wala ng direktang banta sa kanyang buhay, lalo na't wala na ang mga person of interest na posibleng gantihan siya. Nakatanggap si Dexter ng tulong sa anyo ng kabuhayan at suportang legal. May mga ulat na nabigyan siya ng bagong trabaho at pabahay ng ilang ahensya, bagamat pribado na ang karamihan sa mga detalye ng buhay niya pagkatapos ng trahedya. Sa panig ng mga napatay na person of interest, nanatiling unresolved ang mga kaso ng pagpatay kina Pasinos, Sorima at Garcia. Bagamat iniimbestigahan ang mga ito, walang nahuling suspect sa likod ng kanilang mga pagpaslang. Ang estilo ng krimen na ginawa sa kanila ay nagtulak sa ilan na isiping kagagawa nito ng mga vigilante group na sumasakay sa kampanya kontra droga. Sa ibang ulat, kinumpirma ni Colonel Karamat na sina Pasinos, Sorima at Garcia ay talagang pawang mga drug users at binalaan niya ang kapulisan na huwag sikaping takpan ang nangyari sa kanila. Siniguro niyang walang death squad na ipinahintulot ang Bulacan PNP at handa silang imbestigahan ang sinumang pulis na sangkot kung mayroon man. Subalit hanggang ngayon ay wala pang linaw ang investigasyon sa nangyaring pagpatay sa tatlo. Si Alvin Mabesa naman ay hindi pa rin matagpuan at tinitingnan na ng marami na malamang ay patay na rin, bagaman walang bangkay na ma-recover. Patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na kung buhay man ay lilitaw si Alvin balang araw o kung hindi man ay magkakaroon sila ng linaw sa kanyang sinapit. Sa kabuuan, hindi pa ganap na natutuldukan ang kasong 2017 San Jose del Monte Bulacan Massacre. Bagamat naharap sa hustisya ang itinuturong pangunahing may sala na si Carmelino Ibanez alias Miling at nakakuha ng konting kaginhawaan ang publiko sa pagkamatay ng iba pang dawit, ang formal na proseso ng pagkamit ng hustisya ay patuloy na gumugulong sa loob ng sistema ng hukuman. Ang huling balita mula sa korte ay nakabinbin pa rin ang paghatol. Posibleng sa mga susunod na taon ay doon pa lamang lalabas ang final na resolusyon, maliban na lang kung may napaulat na na-convict na si Ibanez na hindi lang naibalita ng malawakan. Sa ngayon, ang kaso ay nagsisilbing paalala ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Bulacan. Isang pamilya ang pinuksa sa karahasan at ang paghahanap ng katarungan ay naging komplikado at puno ng mga kontrobersya. Gayunpaman, ang kombinasyon ng matitibay na ebidensyang pisikal at ang hindi matawarang determinasyon ni Dexter Carlos at ng mga otoridad ay nagbibigay pag-asa na sa huli, ang may sala ay mapaparusahan at ang alaala ng kanyang asawa, mga anak at biyanan, ang may sala ay mapaparusahan at ang alaala ng kanyang asawa, mga anak at biyanan ay magkakaroon ng katarungan. Sa palagay ninyo tol, may iba pa bang sangkot sa krimen bukod kay Carmelino Ibanez? Bakit tila sunod-sunod na pinatahimik ang mga person of interest? Kung kayo ang nasa posisyon ni Dexter Carlos, mapapatawad nyo ba ang taong pumatay sa buong pamilya ninyo kung aaminin niyang hindi siya nag-iisa?
Sa pagkamatay ng mga person of interest, mas lalong nalutas ba ang kaso o mas lalong naging malabo? At sa tingin ninyo, nabigyan ba ng hustisya si Dexter Carlos at ang kanyang pamilya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.